Uunahin ko po itong dalawa. Titignan ko po kung may ugat. Naku, ako'y kinakabahan. Uy, merong may ugat. Ayan, no. Meron pong may ugat. Hindi ko lang po alam kung ilan. Ang sa akin po nito, itong 6 na ito, magtig-atig 4 lang ito, 24 para sa akin po. Tapos kasi 2 weeks lang po Tapos ibabalik ko uli sa ganitong paraan yung matitira. Hihimayin ko po sa dahan-dahan. Magandang araw mga ka-front yard garden. Dumating na po ang aking in-order na cuttings ng ubas. Masayang masaya po ako. Ayan po, pinadala po nila sa akin. Galing po ng La Union. Isang bundle po. Ayan, napakadami po, napakagaganda. Ang ginagawa ko po, tinatali ko siya ng palabing isa, bawat isa. Kasi 110 po ito Ang bentahan po kasi nila, galing po ng La Union, bundle at ang laman po ng isang bundle 110. Tawad po yung 10 piraso at 10 pesos po ang isa pagka po sa La Union umorder. Ito po Red Cardinal. Nangyari po ito na talagang hinanap at kinonta ko po ang binibilihan po ng Red Cardinal na legit. Dahil nga po yung in-order ko sa online parang na-scam ako nung tumubo po puro katawba. Ang bagay po dito sa aming lugar Red Cardinal, kaya po napakasaya ko po. Ang gaganda ng mga buds nila ang lalaki, ang sarap. Nawala ang stress ko. Ngayon mananawa ako. Kahit po ito'y mabuhay ka ng 50%, maliit lang naman po yung taniman ko. Talagang kumuha na po ako ng isang bundle at bahala na po kung saan ko po ipagsisiksik dito yan. Ayan po yung aking mga tanim. Baka po palitan ko po yung iba. Ayan po, talaga pong masayang masaya at napakaganda po ng nabili kong cuttings. Sigurado pong wala na akong problema, mapupuno na po ng ubas na Red Cardinal ang aking front yard garden. Ito po mga ka-garden, na itali ko na po bawat isa 11. Ibinabad ko po ito sa 1 litrong tubig na nilagyan ko ng kalahating kutsara na anaa. Pagkatapos pinatuyo ko muna habang nakatali, pinatuyo ko po. Ito naman po, nilagyan ko ng kalahating lupa. Ang lupa po niyan loam soil, konting buhangin, coco peat. Yun lang pong 3 na yun muna ang aking ginamit. Didiligan po muna natin bago natin ilagay yung cuttings. Ayan po, didiligan po natin lahat. Pagkatapos ilalagay ko po bago lalagyan ng lupa. Gagawin ko na pong dala-dalawa, yung maliliit at yung medyo ganyan malaki okay lang na isa, pero yung pong mga maliliit na payat pinagsama-sama ko, gagawain ko pong dalawa ang nakalagay. Ayan po mga ka-garden, natapos ko na rin at mamayang hapon po ililipat ko doon sa hindi talaga masisikatan ng araw, talagang dun sa lilim na lugar. Kaya lang sobrang init pa ngayon, kaya mamayang hapon at didiligan na po natin, i-sprayan po natin para malinis yung kanyang puno. Yung isa, dalawa, yung iba, isa-isa lang. Total ang purpose po naman ito mag-ugat lang siya 2 linggo lang titingnan ko na. At kung meron na talagang ugat yan, sa gagandang yan, mag-uugat po yan. Maigsi pa, hindi pa masyadong mahahaba ang ugat, magandang ilipat.
Nakakatuwa po mga ka-garden, napakaganda ng cuttings na nabili ko. Sulit yung aking ibinayad. Talagang tuwan-tuwa ako. Talaga pong lahat ng mabuhay niyan ilalagay ko sa paso, ilalagay ko sa kung saan pwedeng lagyan dito sa aming bakuran. Okay lang na marami siya. Ito na po ang mga cuttings mga ka-garden. Napakaganda po, talagang masayang masaya. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan kagandang cuttings. Sa dami ng aking in-order, ngayon lang ako nasiyahan. Napakaganda. At yung kanyang mga dulo, walang katama-tama ng sakit. Yung po kasing ibang nabibili ko, yung sira yung kanyang gitna. Yan po, solid na solid, buong buo. At tatakpan ko po ng plastic bag na itim para po hindi masyadong matuyo agad ang dulo. Okay, see you after 2 weeks. After 1 week po mga ka-garden, aalisin ko po yung kanyang takip para kung sakaling magdahon siya, masanay na siya sa klima. 1 week po siya ngayon. Masanay po siya na mahanginan at yung klima. Mainit naman ang panahon okay lang na huwag na siyang takpan. Ayan po mga ka-garden, meron na po siyang lumilitaw na dahon-dahon. Mabuti po at hindi nauna yung dahon. Mahirap po kasi nauna mo yung siya ng dahon, wala pa siyang ugat. Pero ito, malaki ang tiwala ako na maraming mag-uugat. Nakakaisang dilig pa lang po ako diyan at hindi ko na muna siya didiligin. After 2 weeks po, bubulat-latin ko na po kung meron na siyang ugat. Hindi ko na papaabutin ng 3 weeks para po kung meron ng mag-ugat, mabawasan ko na. At yung hindi mag-uugat, ibabalik uli sa ganyang paraan. Let's wait another 7 days. After 7 days, after another 7 days mga ka-garden, magandang umaga po. Titignan ko na po itong mga cuttings ng red cardinal grapes. Titignan ko po sila kung may mga ugat na, at lahat po ng may ugat, sana maraming may ugat, ililipat ko na po sa black plastic na isa-isa. Hahakutin ko po doon sa aking taniman. Sana maraming may ugat. Uunahin ko po itong dalawa. Titignan ko po kung may ugat. Naku, ako'y kinakabahan. Uy, merong may ugat. Ayan, oh. Meron pong may ugat. Hindi ko lang po alam kung ilan. Ang sa akin po nito, itong 6 na ito, magtiga-atig 4 lang ito, 24 para sa akin po. Tapos kasi 2 weeks lang po Tapos ibabalik ko uli sa ganitong paraan yung matitira. Hihimayin ko po siyang dahan-dahan. Hindi ko na po iwawas out sa tubig. Dadahan-dahanin ko na po. At bahala na. Yung iba maiigsi ang ugat, kaya hindi basta-basta mababali. Kaya iingatan lang po nating matibag ng malaki. Dahan-dahan. Isa-isa po nating aalisin
Yung pong mga walang ugat, sariwa pa naman po. O, isa. Apat. Ang edad po ng pagkakakalyos po nito, 2 weeks, saktong 2 weeks po ngayon, 15 days. Excited lang po kasi ako na tignan sa 2 weeks kung meron na nag-ugat. Total, napakadami naman ng cuttings. Inagahan ko lang ang tingin. Malikot ang kamay ko. Okay po mga ka-garden, hindi ko na po ipapakita ang lahat po na ito. Ito na lang po ang aking ipinakita. Nakalima po ako sa isang tali. Malaking bagay na po yan. Kaya po kung makakalima-lima pa dito, 25, ikakalyos ko po uli ng panibago at mag-uugat po uli yan. Ganun lang po ng ganun, tiyaga-tiyaga. Ganun po talaga eh. Okay po, at akin na pong tatrabahuhin.